DZAB Pasada Primero 598. Bulwagan ng balitaan, himpilan ng katotohanan at sandigan ng sambayanan. DZAB Pasada Primero 598. Istasyong walang preno sa pagkalap ng impormasyon ihahatid sa inyo. DZAB Pasada Primero 598. Kabalikat ng bawat Pilipino. DZAB Pasada Primero 598. Katabi mo sa biyahe tungo sa mga napapanahong issue. Ito ang DZAB Pasada Primero 598. Rumoronda sa ruta ng mga balita. Mga balita sa bawat sulok ng lansangan, mga nagbabagang isyu ng lipunan at mga mahalagang kaalaman. Ito ang hatid sa inyo ng Arangkada Balita. Mga mainit na balitang kinalap mula sa loob at labas ng bansa, ihahatid patungo sa bawat Pilipino, saan mang panig ng mundo. Ito ang Arangkada Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon ay araw ng Martes, ika-8 ng Marso. Ako si Shane Roque, ang inyong tagapaghatid ng mga napapanahong balita. At ako si Rain Baguna, ang inyong kabalikat sa biyahe tungo sa katotohanan. At ito ang Arangkada Balita. Sa ulo ng mga umaarangkadang balita, nagyayelong katawan natagpuan sa Bacolod City. Dating Pangulong Duterte, tinawag na adik si President Bongbong Marcos. Meralco, may balik-bayad ngayong Marso. Jeepney consolidation, nalalapit na naman. E-bikes, ipagbabawal na. Pagbisita ni Pangulong Marcos sa Australia, sinalubong ng protesta. Student Elections 2024 sa Bulacan State University, nagsimula na. At sa showbiz, Samuel B. at Catriona Gray, hiwalay na nga ba? Pasada Primero 598. Sa unang pasada! Duwaan sa pagitan ni BBM at Duterte. Ano na nga ba ang balita? Alex Garcia, ronda sa balita. Alex? Dating Pangulong Duterte itinangging sinabihan na drug addict si Pangulong Marcos Jr. Ayon sa dating presidente, kahit patayin umano siya ay hindi na inakusahang addict si Pangulong Marcos. Matatandaan na sinabihan na Duterte ang Pangulo na isang umano itong drug addict at bangag sa isang prayer rally sa Davao. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Iyan ang patutsada ni Duterte patungkol kay BBM. Dagdag pa niya, kasama umano sa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency si President Marcos. Ayon naman sa PDEA, kailanman ay hindi nakasama sa kanilang watchlist ang Pangulo. Alex Garcia, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, Alex. Paalala sa mga tagapakinig, masela ng susunod na balita. Putol-putol ng mga parte ng katawan ng tao, itinapon sa harap ng NBI Bacolod City. Ang iba pang detalye sa ulat ni Andre Salala. Andre? Gulantang ang bayan ng Bacolod City matapos matagpuan na nagyayelong parte ng katawan ng tao malapit sa opisina ng National Bureau of Investigation kaninang alas 5 na madaling araw. Inilagay ang mga bahagi ng katawan sa isang paper bag na naglalaman din ng pangalan ng NBI agent at pinaghihinala ang drug lords. Ayon kay Bacolod City Mayor Albi Benitez, ito raw ay babala sa mga law enforcer na tiyak na kagagawan ng mga sindikato. Matatanda ang may katulad ring insidente na naganap 3 taon lang nakalipas. Tinitiyak naman ni Colonel Noel Alino, direktor ng NBI Bacolod City Office, na kanilang hahanapin at pananagutin ang mga may sala. Andre Salalak, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, Andre.
e-bikes, e-trikes at tricycle, buburay na nga ba sa kalsada ng NCR? Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Abigail Rongduen. Avi? Simula April 15, ipagbabawal na ang paggamit ng e-bikes, e-trikes at tricycle sa mga national roads sa NCR. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, layunin nitong mapanatiling ligtas sa mga pedestrian, pasahero at motorista. Dagdag pa ni Artes, hindi ito total ban dahil ang mga sasakyang ito ay maaari pa ring bumiyahe. Ngunit hindi na sila maaaring dumaan sa mga national roads. For safety reasons, kailangan na po namin i-regulate this time para po mabawasan ito pong mga aksidente. Sa loob po ng mga looban po na nasa jurisdiction na ng LGU, yung pagmamanage ng traffic. Iyan ang pahayag ni Chairman Artes. Ang bahuhuling lalabag dito ay may multang aabot sa 2,500 pesos. Ayon rin sa Land Transportation Office, kailangan nang irehistro ang mga nasabing electric vehicles at hahanapan na rin ng lisensya ang mga driver ng mga sasakyang ito. Abigail Rongduen, rumoronda sa mga ruta ng balita para sa Pasada 1-598. Maraming salamat, Avi. Pagbisita ni President Marcos sa Australia, sinalubong ng protesta. Yan ang tinutukan ni Christine Guardiano. Christine? Namin ni Senator Janet Rice na sinadya niya ang kanyang pagprotesta habang nagtatalumpati si President Marcos Jr. sa harap ng Australian Parliament nitong February 29. Tinaas ni Australian Senator Rice ang placard na may nakasulat na Stop the Human Rights Abuses, ngunit siya rin ay agarang napalabas sa loob ng gusali. Ayon sa kanya, ang kanyang protesta ay dahil sa patuloy pa rin na pagtaas ng kaso ng human rights abuses sa Pilipinas. Aniya, sinimulan ito ni former President Duterte na hanggang ngayon ay may kaso sa International Criminal Court. The action I took in the House today was deliberate and it was powerful. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. Iyan ang tinig ni Senator Janet Rice. Christine Guardiano, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada 1-598. Maraming salamat, Christine. At sa mga susunod na pasada, DepEd muling ibabalik ang old academic calendar sa susunod na taon. Senior citizen at senior high school student, pinahanga ang mga netizens. Inflation rate, tataas na naman ng 3% sa darating na buwan. Jeepney phase out deadline na lalapit na naman. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kababaeng tao, ang lakas-lakas ng boses? Kababaeng tao, ang ikli ng suot. Kababaeng tao, puro lalaki kasama. Naku, maagang mabubuntis yan. Kababaeng tao, gabi na umuwi. Kaya niya bang gawin yan? Lalaki Kababaeng kasama. Kababaeng tao. Kababaeng tao. Come on guys, 2024 na ganyan pa rin yung mindset nyo? Babae ako. Of course, hindi sa hina o lakas ng boses na susukat yung pagkatao ko. Babae ako. Of course, kahit may kliyang suot ko, hindi ko deserve ang bastusin. Mga sis, it's about time na basagin na ang kahong nagkukulong sa ating mga kababaihan. Kaya ngayong March at International Women's Month, let us march towards a free and empowering society for women. Babae ako. Babae ka. Babae tayo. Hindi babae lang. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission of Women at ng himpilan ng Pasada 1-598. Oras! 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 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At muling nagbabalik ang Arangkada Balita. Para naman sa ating balitang edukasyon, DepEd muling ibabalik ang old academic calendar sa susunod na taon. Para sa iba pang detalye, ating pakinggan si Kelly Ablaza. Kelly? Kinumpirma ng Department of Education ang pagbabalik ng pasukan sa buwan ng Hunyo. Ayon sa DepEd, mangyayari ito gradually at inaasahan sa 2027 upang maiwasan ang pagkagambala sa mga araw na bakasyon ng mga estudyante at mga guro. Ang pag-shift ng academic calendar na ito
ay kahit papaano makaka-epekto po sa ating mga estudyante, mga pamilya nila, at sa ating teaching and non-teaching personnel. Iyan ang tinig ni House Committee on Basic Education and Culture Representative Roman Romulo. Gayunpaman, inaasahan sa July 29 magsisimula ang panibagong taong pampaaralan at matatapos sa May 16 sa susunod na taon. Ito ay matapos maaprubahan ng DepEd Order No. 003 Series of 2024 na nagsasabi na matatapos ang kasalukuyang academic calendar sa May 31, mas maaga sa dapat na petsa na June 14. Kelly Ablasa, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, Kelly. Pinahanga naman ang isang senior high school student mula sa Bulacan ng mga netizen dahil sa kanyang dedikasyon na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kanyang edad. Narito si Rosvin de la Peña nag-uulat para sa ating Newsperasyon. Halabaw lang tumatanda. Yan ang pinatunayan ni Ramon Chito Cruz o Tatay Chito kung tawagin ng kanyang mga klase dahil sa kanyang pagsumikap sa pag-aaral kahit siya isa ng senior citizen. Siya ay kasalukuyang grade 11 student ng Technical Vocational Livelihood Track sa Marcelo H. Del Pilar National High School. Nag-viral kamakailan lamang ang post ng isang concerned citizen na si Christine Samonte kung saan inanawagan siya ng tulong para sa mga nais magbigay ng maayos na uniforme kay Tatay Chito. Marami naman ang agad na paabot ng tulong. Si Tatay Chito ay isang patuloy na hindi hadlang ang edad sa pagkamit ng ating mga pangarap. Rosvin de la Peña rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, Rosvin. Napakagaling naman ni Tatay Chito, partner. At yan na nga, balitang kolehiyo naman tayo, no? Patuloy nang umiinit ang panahon at kasabay nito ang pagsiklab sa labanan ng dalawang partido sa loob ng Bulacan State University sa nalalapit na student elections. Alamin natin ang iba pang detalye sa bantay eleksyon ni Rhea Sevillena. Rhea? Unti-unti nang ipinakilala ng Katipunan Student Movement at Bulsuwa ng kani-kanilang pambato mula sa iba't ibang kolehiyo at satellite campuses na ilalaban sa darating na Student Elections 2024. Ngayong taon, nilabas na ng parehong partido ang titindig at sasama sa hamon upang manungkulan sa susunod na konseho. Ayon sa University Commission on Student Elections, magiging online na ang pagboto sa darating na April 17. Muli, Rhea Sevillena, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, Rhea. Partner, ito naman ang balitang biyahero at pasahero. Pansamantalang itiitigil ang operasyon ng ruta ng Governor Pascual Tutuban at Tutubang Alabang ng Philippine National Railway o PNR na magsisimula sa March 28. Ito ay upang magbigay daan sa pagsasagawa ng North-South Commuter Railway Project. Inaasahan na tatagal ng 8 buwan ang konstruksyon. Nakahanda naman ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga bus sakay ang mga pasaherong apektado sa pangunguna ng DOTR, PNR at LTFRB. Ayon sa DOTR, pagkatapos ng konstruksyon, mararamdaman ng mga pasahero ang maginhawa, ligtas at mabilis na biyahe sa PNR. Pansamantalang abala para sa pangmatagalang ginhawa, partner, no? Sana nga. At okay, sa ating latest ronda ekonomiya naman, Bangko Sentral inaasahang aabot sa 3% ang inflation rate sa darating na buwan. Babala mula sa BSP, ang 1 kilong bigas ay inaasahang tataas pa ng 3 piso mula sa 55 pesos ngayon sa merkado. Habang ang karne at mga isda naman ay posibleng tumaas ng 5 hanggang 10 piso kada kilo. Isa sa mga dahilan ng taas presyo ay ang pagmahal ng langis at kuryente. Ulat ng Bangko Sentral noong Enero, umabot sa 2.8% ang inflation. Kaya't asahan pa ang pagbabago sa mga presyo ng bilihin. Ako, talaga namang budget pag may time tayo dyan. Tama ka dyan, partner. Pero may good news naman tayo. Para sa mga customer ng Meralco, may aasahang balikbayad simula sa susunod na buwan. Para sa buong detalye, narito si Pauline Mariano. Pau? Inaasahan tuwing Marso ang pagtaas ng singil sa kuryente dulot ng init ng panahon. Ayon sa Meralco dahil ito sa pagsipa ng presyo ng imported at local liquefied natural gas. Ayon naman kay Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Di Malanta, kinumpirma ng Meralco na magre-refund sila ng 0.04 hanggang 0.05 centavos per kilowatt hour ngayong Marso.
at 30 to 35 centavos per kilowatt hour naman sa Abril. Pag-aaralan din ng ERC kung may pananagutan ng Meralco sa di umanong overbilling. Sa ngayon wala pang pahayag ang Meralco ukol dito. Pauline Mariano, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, Pau. Muli, para na naman sa ating mga biyahero at pasahero dyan. Panibagong angat presyo na naman ang nakaamba sa mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Asahan ang dagdag presyo na 50 centavos hanggang 90 centavos sa presyo ng gasolina at 1.20 centavos hanggang 60 centavos naman sa diesel, habang 60 centavos hanggang piso naman sa kerosene. Naku partner, mukhang mapapaaray na naman ang ating mga kaarangkada dyan. At ito pang isa partner, tuluyan ang pag-usad ng jeepney phase out sa nalalapit na deadline ngayong Abril. Alamin ang ulat ni Kier Cristobal. Kier? Patuloy ang kontrobersya kaugnay sa plano ng gobyerno na ipatupad ang jeepney phase out sa bansa. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, layunin ng programa na maging modernisado ang mga pampublikong transportasyon upang mapabuti ang kalidad ng mga sasakyan at mapababa ang polusyon sa bansa. Sa kabila nito, maraming jeepney driver at operators ang nagpapahayag ng kanilang pagtutol at pagpapaalala sa magiging epekto nito sa kanilang kabuhayan. Ayon kay Manibela Chairman Marbel Buena, sila ay mawawalan ng hanap buhay dahil sa pagbawi ng kanilang prangkisa at kailangan nang maibalik ito bago mag-April 30 dahil kung hindi, ay mas malaki pa ang magiging problema rito. Yung protesta ay karapatan, no, ng bawat mamamayan, no, na kailangang ipahiwatig nila yung kanilang damdamin, ang kanilang nasa sa loob, no. Pero po kami dito sa DOTR, no, sa LTFRB and yung mga attached agencies namin ay sinasabi pa rin namin na bukas yung aming opisina na makipag-usap sa kanila, no. Tinig ni Philippine Transport Secretary Jaime Bautista, sa darating na April 30 na ang deadline ng jeepney consolidation na unang hakbang sa PUV Modernization Program. Kier Cristobal, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, Kier. Preno muna tayo partner, no? Magbabalik muli ang Arangkada Balita matapos ang ilang paalala. Tulong sa klolo! Nasusunog yung bahay namin! Help! Ha? Anong nangyayari? Bakit? Paano? Saan? Sumagot ka! Yung bahay namin! Nasusunog! Malapit na! Butin yung katabi naming bahay! Nakalimutan ko kasing tanggalin sa sasap yung pangkulot ko ng buhok! Tumawag ka ng pumpero! Bilisan mo! Ha? Ano ba number nila? Hindi ko naman sila ka-text, mate! Mahalagang paalala, bukod sa mga contact number ng mga ka-textmate mo, ugaliin ring mag-save ng hotline ng bombero, ambulansya, pulis, para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Maaari mong makontak ang Bureau of Fire Protection National Headquarters sa mga numerong 02-8426-0246 at 02-8426-0219. Samantala, maaari mong tawagan ang Office of the Provincial Fire Marshal ng Bulacan sa numerong 0923-089-8535. Ngayong Fire Prevention Month, painit na ng painit ang panahon kaya wag na nating dagdagan pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bureau of Fire Protection at ng himpilan ng Pasada Primero 598. Oras! 20 minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. At sa ating pagbabalik, nararanasan na ba ng inyong mga alaga ang init ng panahon? Pues ito ang Forminders na hatid ni Sherlen Menese. Sherlen? Summer na, kaya naman para sa mga fur parent na gustong protektahan ng kanilang mga alaga, narito ang ilang mga tips. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, siguraduhin may access sa malinis na tubig ang iyong fur babies. Gumamit ng electric fan o air conditioning upang panatiling malamig at komportable ang iyong tahanan. Iwasang ilakad ang iyong pet sa mainit na daan katulad ng aspalto dahil pwedeng mapasok ang kanilang mga paa. Makakatulong rin ang regular na grooming upang gumaan ang kanilang pakiramdam. Siguraduhin ligtas ang iyong fur babies. Shirley Menese, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, Sherlen. Sa balitang sports,
balak muling bumuo ng Golden State Warriors ng isang super team sa huling pagkakataon. Ang kanilang target, sundan sa Sports Scoops ni RJ Corralde. RJ? Bigo ang Golden State Warriors na gumawa ng isang big-time na galawan sa NBA trade deadline na yung season. Naging usap-usapan nga na sinubukan nilang makuha ang 4-time MVP, NBA champion at current small forward ng LA Lakers na si The King, LeBron James. Ayon kay Adrian Wojnarowski at Ramona Shelburne ng ESPN, tinawagan ng Warriors ang Lakers upang malaman kung interesado ba si LeBron na makasama sa isang trade para makatambal niya ang kanyang long-time rival at 3-point king ng NBA na si Stephen Curry. Dagdag pa ni Woj at Shelburne na sinabihan ni Lakers owner Ginny Bass si Warriors owner Joe Lacob na ayaw ng Lakers sumiwalay kay LeBron. Ipinaalam rin ng agent ni LeBron na si Rich Paul sa dalawang team owners na hindi aalis sa Lakers, si King James. RJ Corralde, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, RJ. Para naman sa rumorondang showbiz chikahan, pakinggan natin ang hatid nila Alex at Pau. Alex, Pau? Catriona Gray at Sam Milby, hiwalay na nga ba? Humaharap ngayon sa ilang pagsubok sa kanilang relasyon ang celebrity couple na sina Catriona Gray at Sam Milby. Ayon sa kanilang talent agency na Cornerstone Entertainment, sinusubukan pa rin ng dalawa na solusyonan ang kanilang problema. Nag-umpisa ang mga haka-hakang hiwalay na ang celebrity couple matapos makita ng netizen na hindi nasuot ni Catriona ang kanyang engagement ring sa kanyang recent post. Hiling ng dalawa na igalang ang kanilang privacy habang inaharap nila ang sitwasyon na ito. Ayan ang mainit-init na Ronda Chika updates na hatid sa inyo. Pauline Mariano, Alex Garcia, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Radyo Primero 598. Maraming salamat, Alex at Pau. At para naman sa ating ronda sa lapi, nagsara sa 56.2 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Mas mataas ito kumpara sa 55.29 pesos na halaga noong isang linggo. Naku partner, medyo mahapdi-hapdi na naman ang ating balita dito ah. Naku partner, okay lang yan dahil lalamig ang ulo nila sa ating susunod na balita. Dahil good na good news, isa ka rin ba sa naghahangad ng taas sahod ngayong taon? Mukhang mapapano more sana all ka na. Ating pakinggan si Fatima Padilla. Fatima? Patuloy nang umuusad sa House Committee level ang panukalang dagdag sahod na 100 piso sa mga minimum wage earners sa NCR. Kung maaprubahan, ang kasalukuyang 610 pesos na minimum wage kada araw ay magiging 710 pesos na. Ayon naman kay House Majority Leader Jose Dalipe, ang taas sahod ay makakatulong sa mga Pilipino, lalo na sa mga minimum wage earners sa kasagsagan ng taas presyo ng mga bilihin. Kaya naman, patuloy na tinututukan at pinag-aaralan ang pagsusulong ng nasabing panukala sa Kamara. Fatima Padilla, rumoronda sa ruta ng mga balita para sa Pasada Primero 598. Maraming salamat, Fatima. At dito nagtatapos ang higit 20 minutong paghahatid ng balita. Ngunit makasisiguro kayong patuloy ang pagronda ng Arangkada Balita at ng DCAB Pasada Primero 598 sa ruta ng mga balita. Maaari ninyong bisitahin ang social media pages ng Pasada Primero para sa iba pang umaarangkadang balita. Muli, ako si Shane Roque. At ako si Rain Baguna. Na nagpapaalalang palaging mag-iingat sa biyahe mga kaarangkada. At kung kailangan ninyo ng kabalikan sa paglalakbay, muli ito ang Arangkada Balita. Pasada Primero 598. Boss, para po!